Welcome back to my channel, Dream, Believe, Survive, Starstruck. Binigyan niya ako ng award, Best Actress. Kanya lahat ng napagdaanan ko in 15 years. Today, we're taking a trip down memory lane with a special throwback episode. Namili yung team ko ng mga pictures during my life and career, and I'll spill some kwento about those photos. Excited na ako ibahagi sa inyo ang mga moments na ito at sana ma-enjoy ninyo ang journey sa pagbalik tanaw sa mga nakaraang experience ko. Let's rewind, time together, and let's go. Dream, Believe, Survive, Starstruck. Ayan, yan yung unang-una kong journey. Yung pagsisimula ko pagdating sa showbiz. So, sa totoo lang, hindi naman dapat talaga ako sasali ng reality show or Starstruck kasi ang mag-audition talaga niyan, yung pinsan ko. Tapos, siya talaga yung may gusto ng ganun. Kasi introvert ako eh. So, takot ako sa tao, takot ako i-share lahat ng kung ano man yung talent na meron akong gusto ko ipakita. Takot talaga ako sa tao. Yung pinsan ko, talaga siya yung mas gusto niya mag-artista, ganyan. Kaya lang, hindi pasok yung age niya, mas pasok ako. So, kesa masayang yung punta namin doon, ako yung pinag-audition. Ang dami nun, 100 plus kami noon, and then napunta sa 50, and then 30, and then top 20. Nakapasok, yung picture na yan, yung top 20. Kaya, yun. So, memorable moment ko sa Starstruck. Siyempre, yung mga, yung mga training namin doon, iba-iba yung nakikilala namin. Iba-iba, like yung kay Douglas Nieras, na sobrang stricto. Yung mga ganyan, takot kami. Tapos, kila Direk Gina Alahar. Sobrang dami, as in, sobrang dami experience na hindi ko inaakala na magagawa ko. Because, yun nga, introvert nga ako. And then, nagawa ko siya lahat. Ang pinaka hindi ko in-expect yung nanalo ako ng Starstruck. Kasi, hindi naman kasi ako ganun ka, laging nagta-top 1 or nakakasama sa top kapag merong challenge. So, more on si girlfriend, si LJ Reyes, yung laging nagugustuhan ng directors and all. So, in-expect ko na siya yung mananalo talaga. So, hindi ko talaga in-expect na ako pala yung mananalo. Kasi madaming factor yun eh. Di ba? May mga voting, may yun. Wow! La. Yan, that's she. Yun yung tawag sa amin, sa grupo ng, sa SOP. Ako, si China, and LJ. So, para kasi that time, nauso yung 21. So, gumawa rin silang parang P-pop, ganon, group din na kami yun. Biruin mo, ako P-pop, hahaha. So yun, nag-dance kami, sing and dance. Tapos, meron kaming parang original song yan, Move Your Body, Yun, sa amin yun. She yung gumawa nun. So yun, magandang experience na hindi mo din ina-expect na magagawa mo na mapupunta ka sa isang girl group na kumakanta, sumasayaw, na hindi naman ako singer. Pangarap ko maging singer, pero yung music ayaw sa akin. Kahit gusto ko maging singer. Yan, Mahika. Pangalawa sa show ko sa GMA after ko manalo. Kasi yung first ko was Darna. Tapos, and then, yun nga, Mahika, Bali. Ako dito, yung kapatid ni Ate Angel dyan, na nawawalang kapatid. Ako yun. So, puro magic yan. Kumbaga yung peg namin dyan, parang Harry Potter style. Medyo malaki kasing production ng Mahika eh. Sobrang daming artista talaga nun. As in, pack yung mga big star doon. Saka, mga veterans. As in, nakakahiya na hindi ka sumabay. Isa yun sa mga experience ko na parang doon ako natuto na doon sa mga, especially sa mga veterans actors, na parang kung paano sila, yung etiquette nila pagdating sa trabaho, yung about sa late, sa pagdating mo sa set, alam mo na yung mga lines mo and all. Doon ako natuto lahat niyan. Kila Ate Angel, yan. And
that time pa niyan, medyo baguhan pa talaga ako. So, nangangapa ako. Sobrang hirap mag-adjust kasi syempre, hindi naman ganun kalaki yung from Starstruck kasi hindi naman ganun kalaki yung production na ginagawa mo. And then, puro big star yung mga kasama mo. And then, minsan nagkakamali ka pa sa lines, yung mga ganyan. So, minsan namumura ka pa ng director. Alam mo, swerte talaga ng mga ngayon, yung generation ngayon sa showbiz. Kasi hindi na nila nararanasan yung murahin sila ng director. Talagang ipapahiya ka sa buong set na sinisigawan ka, ganyan. Time of my life. Oh, di ba? Naalala ko pa. Ayan, time of my life. Ito naman, time of my life, parang about yan sa mga dance. Yan. Story ng dance yan. Video dance si Chris Bernal. Siya yung bida, and then kami yung parang friend niya na nandito lang kami for you, mga ganon. So, masaya kasi na-channel namin yung hiling namin sa pagsasayaw plus the soap, drama. So, nasama namin, combined. So, maganda ring experience yan. Eto naman, first movie na nakasama ko, iba-ibang klaseng, iba-ibang network na artista, like si Bangs, ayan. Si Ate Jody ang bida dyan sa Migrante. So, ako dito, kapatid ako ni Ate Jody dyan. Isa akong nurse na nag-aaral pa ako ng nurse. And then, yun nga, may nangyari sa kanya na wala kaming magawa dahil nasa ibang bansa siya. So, yun, doon na naumikot yung storya sa Migrante. Ayan, si China, isa yan sa mga, close friends ko sa showbiz. Kaano ko siya, ka-vibe ko siya pagdating sa lahat. Like, pareho kami ng hilig, mahilig kami sa mga villain. Sobrang dark namin pareho. Mahilig kami sa mga blacks, yung mga ganyan. Jack Skellington Skulls, mga ganyan. In short, emo kami pareho. Ayan, si LJ naman, ayan, isa, dahil nga she, diba? Sila yung naging talagang super close ko. Si LJ, siya yung kabatch ko sa Starstruck, kami yung top 4. Tapos, ang tawag ko sa kanya girlfriend, siya yung girlfriend ko naman. O, diba? Kaya nga that time, wala akong jowa, tapos sila may mga jowa sila, ako yung parang third party lagi. So parang ako yung pinagkakamalan lagi, nai-issue ako lagi na tomboy ako or tibo ako or something. Kasi nga, the way pa ako manamit is boyish pa ako manamit, tapos wala akong jowa, ganyan. Tapos yung ibang mga staff, niloloko ko, ano ba paborito mong pagkain? It's like Pechay ba? And all, sabi ko, no. Mga ganyan. Niloloko nila ako kasi nga, yun. Dahil, yun nga, wala akong masyadong jowa. Hindi rin kasi ako majowa na sa showbiz. More on non-showbiz. And then, hindi ko siya pinupost, hindi ko siya masyadong pinapakita. Kasi, parang for me, it's my, personal, ko na yun. Akin na lang yun. Saka hindi rin naman showbiz kasi yung jowa ko, so ba't ko kailangan ipakita pa? So, gusto ko syempre magkaroon din ng privacy yung partner ko pagdating sa ganyan. Ayoko siyang madamay sa trabaho ko. Grabe, no? Kasama ko ba ako? 12 years akong kasama sa FHM. Ano ba? Naisip ko ba sexy ako? Hindi. Thank you sa mga bumoto. Yun lang. Kasi botohan yan, di ba? So, hindi ko rin na-expect na, hindi ko na-expect na magpo-post din ako sa FHM, na mapapasama ako sa FHM, mga sexiest. Hindi ko talaga siya, na-expect. Kasi nga, di ba, boyish ako. Hindi talaga ako komportable na magsuot ng mga sexy na damit, ganyan. More on maluluwag. Ayoko nga yung mga ganitong na fitted eh. Kasi nasusuot ko lang to kapag kailangan sa character or kailangan sa event, ganyan. Pero kapag sa normal na na live, parang more on loose na shirt, pants lang, tapos plain shirt, ganyan lang ako. Hindi ako masyadong fashionista. Sa baking naman, dahil yung mommy ko, diba, namatay yung mommy ko, 2 years old ako, siya talaga mahilig mag-bake. And meron siya dating store, pero maliit na store lang, na nagbe-bake siya, nagbebenta siya ng brownies, cakes, ganyan. Sayang nga hindi ko na-reserve yung mga recipes niya
Meron kasi yun eh. Tapos, gusto ko, kaya ako nag-aral mag-baking dahil gusto ko ituloy yung naudlot nung mom ko. Kasi namatay siya, 27 years old lang. So, hindi na niya napagpatuloy yung gusto niyang mangyari na magkaroon siya ng sariling store, ganyan. So, hanggang sa abot ng makakaya ko, na sana matupad ko yung pangarap niya na yun. Kaya ako nag-aral ng baking. Yun. Aww, si Malos. Si Malos ang first ever pet ko. Baby, yan. First baby ko yan. Tumagal siya sa akin, 15 years siya sa akin. So, 15 years old siya. So, nakita niya lahat ng napagdaanan ko in 15 years. Kumbaga, di ba, sa showbiz, parang 15 years, 5 years yung hindi niya nakita ngayon sa akin. So, 15 years yung half ng life ko, nakita niya. So, nakita niya lahat, yung depression, lahat ng pinagdaanan ko, umiyak, masaya ko, nadapa, lahat, alam niya yan. So, kung meron namang isa na pwede niyong tanungin, siya, siya talaga yun. Pero yun, sobrang heartbreaking yan. Hindi ko akalain na ganun pala kasakit. Masakit pa sa breakup na mawalan ka ng isang alaga or baby na ganun katagal sa'yo, na yun yung sinasandalan mo every time na meron kang pinagdadaanan, tas wala na, biglang ganun na lang. So, sobrang hirap niyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako ready mag-alaga ng dog kasi nga dahil sa kanya, na parang feeling ko, hindi ko siya maalaga ang mabuti because bukod sa hindi ko pa kaya siyang palitan, si Malos, hindi ko kaya dahil si Night. Si Night times 100. Ayan, Enteng Kabisote. Ayan, so sobrang konti lang yung scene ko dyan. Hindi ganun kadami pa. Wife ako dyan yung Oyo Boy, and then first time ko rin napasama sa kanila na katrabaho si Bossing. Sobrang kakaiba pala si Bossing pag katrabaho mo. As in, nakaka-intimidate kasi pag nakita pa siya sa screen, di ba, sobrang dami ng jokes and all. Pero pag nakita pa siya sa personal, sobrang serious niyang tao. And nakaka-intimidate minsan kausapin, pero mabait siya, sobrang bait niya, sobrang maasikaso niya sa lahat ng cast na parating may food. That time, nagda-diet ako, sabi ko, ay, Bossing, sorry diet ako eh. Hindi ka naman tataba ng ganyan agad-agad, tikman mo na. Ewan, mahilig siya sa Japanese food, so yun yung lagi niyang pinapatikim sa lahat ng cast. Ayan, first time ko magpalit ulit ng management. Nagpunta ako sa Viva. Yan yung pumirma ako sa Viva. And sobrang okay naman yung naging usapan namin. And all, okay din yung pag-welcome nila sa akin. Saka yung mga projects na binigay nila sa akin. Talagang hindi ako nakawalan. And if ever man kailangan ko ng pahinga, talagang naiintindihan nila ako na, sige, pahinga ka muna, mag-focus ka muna kay Night, ganyan. So talagang nandyan sila, hindi as a manager, also as a family na rin, yung trato nila sa akin. Ayan, si Tita Odette, alam mo ba, ginawa niya yan para sa akin yung award na yan. Binigyan niya ako ng award, Best Actress. Ayan, nasa akin pa yan eh. Nakatago lang kasi nga lumipat kami, di ba? So, hindi pa ako nag-a-unpack ng ibang gamit. Pero, nasa akin pa yan, ginawa niya yan. Sobrang sweet niyan. Kung makikita mo sa screen, di ba nakakatakot siya, si Tita Odette. Pero sobrang sweet niyan kasi ano yan eh, Ilonggo. Sobrang sweet niya magsalita. Tapos, lagi siya nag-a-advise na ganito gawin mo, ganyan, ganyan. So, inaalagaan ko din siya. Talagang, pag nakikita ko siya, wala siya upuan. Yung upuan ko na, yung na-recline, binibigay ko na sa kanya. Sabi ko, uwi mo na yan, tita, sa'yo na yan. Yan, mga ganyan. So, yun. Woo! Dami. Yung simula, nangangapapa ako sa character kasi hindi siya usual na ginagawa ko. And grabe yung pressure ko kay Georgia dahil yan yung first na project ko na second lead ako, na ako yung main kontrabida. Kaya yung pressure na every time na yung PM, kakausapin ka, nakakailang days pa lang kayo na nagtitaping, gusto nila makuha mo na agad yung character na parang, wait lang po, hindi naman ganun kabilis na maano mo yung sa katawan mo yung character eh. Talagang aaralin mo talaga siya eh. So, plus, yung director pa namin dyan, di ba, Direct Loris,
ganyan. So parang, whew, hirap. Kasi nag-workshop ako kay Director Reese and alam ko kung paano siya magtrabaho. So dapat kung ano yung gusto niya mangyari, ibigay mo. Dahil kung hindi, good luck sa'yo. Ayan, nanalo ako sa Japan, Osaka, Japan, sa under Mr. and Mrs. Christian na movie. Yun, hindi ko rin expect na, ang alam ko lang merong event sa Osaka na ipapakita dun yung movie, ganyan. Tapos, magkakaroon lang ng forum and all, explain mo yung character mo, ganyan. Pero hindi ko na-expect na mananalo talaga ako ng award na pakwintas nila na Pearl. Ayan. And yun, pumirma ako sa ABS-CBN ng contract, sa kanila network contract for 2 years. And then, ang unang project na binigyan nila sa akin ay ang Provinciano. Pagka-pirma ko. And then, after nun, while I'm doing the Provinciano, pinasok nila ako sa General Stopper. Ito na yun. So, dalawa ko silang ginagawa hanggang sa kailangan na nila akong patayin sa Provinciano dahil mag-i-air na yung Generals. Kaya pinatay na nila si Aubrey. Tapos eto na. Sobrang grabe yung Generals kasi all-star cast yan. Ang bibigat ng mga ka-eksena mo. Kailangan mo talagang galingan. Kasi kung hindi, lalamunin ka nila ng buo. Yan lahat ng yan. So, naging kaibigan ko dyan. Lalo sila Miss J, si Miss Yula, si Tito A, saka si Tito P. More on, mas naging close ko sila, yung mga veterans. Kasi sila yung makakwentuhan ko. Ewan ko, mas nagiging malapit ang loob ko sa yung mga veterans. Kasi mas marami kasi akong natututunan sa kanila. Pag sila yung kakwentuhan ko, mas marami akong nakukuhang tips about sa work, sa career, or kahit man sa personal life na binibigay nila ng advice sa akin. So, ayan, first time ko makapunta sa Generals yan na tour. Sa Belgium yan, may show ang Generals, daughter ng Belgium. First time ko pumunta dyan. Sobrang, wala lang, ang saya lang na nag-work ka and then may konting side trip. Yan yung side trip ko na nagpaalam ako. Hindi nga ako masyadong nakibanding sa cast. More on, pwede po ba ako pumunta sa ganito? Siyempre, yun yung pagkakataon mo, di ba? I-grab mo na mamasyal ka na lang din, ganyan. Pero wala naman masyadong ginastos kasi, yun nga, limited lang yung budget natin dyan. So, medyo mahal din yung mga food dyan, especially water dyan. So, more on, ang ginagawa ko dyan na technique, di ba, free yung breakfast. Kakain ako ng maraming breakfast. Ay, hindi ako magugutom the whole day. Tapos, pagdating na lang uli sa kapag nagsama-sama na uli sa cast, syempre may libre uli ng dinner yun. So, hindi ko talagang tinipid ko talaga yung allowance ko for that. Ayan, Bella Bandida. Yan yung first na ako yung main lead and action yan. So, sobrang nakakapagod na show, pero worth it kasi naging maganda yung kinalabasan ng show. And yun, mas madami ako natutunan ng mga stunts. And memorable din yan dahil yan yung naputol din yan because of pandemic. And then tinuloy ng konti para tapusin lahat. And then buntis pala ako niyan. Hindi ko alam na buntis pala ako. Gumagawa ko ng action, bumabaliktad pa ako, tumatablig pa ako. Tapos yung pala, buntis na pala ako niyan that time. Siguro pala ako gusto kong genre sa lahat ng ginawa ko. Siguro yung being kontrabida. Kasi yung pagiging kontrabida mo, nalalaro mo siya eh. Nakakapag-add ka ng flavor sa character mo. Kasi pag bida ka kasi, medyo limited. Dahil kailangan maawa sa'yo yung tao. Yun yung laging mo lang goal eh. Pwede kang maglarong medyo kawawa, magpapaawa ka, tapos biglang may gagawin kang scheme, tapos meron kang ibang plano, pwede kang magpakabaliw, super in love. Lahat ng ginagawa, lahat gagawin mo eh. Kasi kailangan mong makuha yung attention nila. Plus, ang pinaka-goal mo is, kailangan mainis sa'yo yung tao. So, lahat gagawin mo para mainis sila. So, pwede ka magpaawa, tapos biglang tatawa ka.
visit to parang gano'n, mga gano'n, di ba? So yun, nakaka-enjoy talaga yung kontrabida. Ang pinaka-mahirap na nagawa ko ay magpatawa ng tao is sobrang hirap. Kasi may timing kasi yan the way ka magbitaw ng salita. Kasi meron, kapag in-over mo, sasabihin ng OA naman, hindi naman nakakatuwa nito. Or kaya ang corny naman, or kaya wali, di ba? Meron niya kapag sinabing wali naman yung yung joke, or yung pagbitaw mo. Yun yung pinakamahirap talaga for me. Yung comedy. Sobrang hirap. Pero pagdating sa action, okay yan. Kasi nagsasayaw naman ako. So, may mga countings naman yan. So, para ka rin nagsasayaw. Kapag nagkakaroon ka ng stunts or mga fight scenes. Pero yung pagiging comedian mo, sobrang hands-on ako sa mga komedyante dahil sobrang hirap niya talagang aralin. May mali dun sa ginagawa mo sa pagiging kontrabida na pag napapansin lang yung bida, tapos hindi napapansin lahat ng ginagawa mo, kahit ni isa hindi napansin, sabihin may mali dun. So, kailangan mong baguhin yun. Pero kapag meron na inis sa'yo at binash ka na, oh, effective to So, mas lalo mo silang inisin, di ba? Mas lalo mo silang, parang like yung after ko di ba, nag-probinsyano, na ang bait-bait ko doon, and then nag-generals ako. After ng lahat ng pambabash nila sa akin sa ika-anim, tapos naging mabait ako. So, naging namaawa na sila sa akin, ganyan. Dami ko nang kakampi. Ginawa ko yung generals. Nainis na naman sila sa akin. Binabash nila ako, minumura nila ako, tinetreat nila ako. Mayroon pang threat ng papatayin kita or something like that. Yung mga ganun, nakakatakot, yes. Kasi malay mo, may iba doon na sobrang engaged na sila doon sa show. Tapos, sobrang avid fan talaga sila na pag nakita ka talaga na mainis. Kasi nangyari sa akin yan sa ika-anim Merong matanda na sinabunutan ako in real life. Nakita niya ako, ikaw, visit ka, ganyan. Inagaw mo si Gabby Concepcion, lalalala, ganyan, mga ganon. So, parang ako, palabas lang po yun. Kaya nga, grabe experience ko sa ika-anim. As in, parang feeling ko na-bully talaga ako. Ako pa yung nabully. Ako yung kontrabida, pero ako yung feeling ko nabully talaga. Ayan, yung pandemic yan, mga ilang buwan pa lang ako. Siguro mga 2 to 3 months pa lang, no? Parang gano'n, no? 2 to 3 months pa lang yan. Tapos nakakaabot kami ng 100 na, no? 100K agad na, na followers. So, yun, nakakatuwa na ganun kabilis na buntis pa ako niyan. Ayan naman, yan yung baby pa si Night. Yan, sobrang struggle niyan kasi yan dyan yung pumapalo na dyan yung postpartum depression ko. Kasi may mga times, kasi dahil nga pandemic, si Miguel, meron siyang, naka-lock-in siya. Ako wala. Ang kasama ko lang si Cindy. So, syempre, minsan may mga ginagawa siya. So, wala ako masyadong nakakatulong for that. So, yung support system ko, medyo hindi ganun katibay. Hindi po biro yung postpartum. Hindi rin biro yung after mo mga anak. Sobrang dami mo responsibilities na kailangan gawin. Though once na paggawa ka ng bahay, talagang dapat after matapos ng house, dapat happy ka lang, may peace of mind ka, comfortable ka. May house ka, may ganyan. Hindi ganun kasi baliktad yung nangyari. Parang sobrang daming kailangan. Hanggang ngayon nga, ginagawa pa rin yung bahay pag nakita mo sa labas, di ba? So, hindi pa rin siya matapos-tapos dahil ang daming kailangan gawin. Dahil ang daming merong issues sa bawat area na ginagawa. Nung umulan, daming tumulo. As in, daming issues. Sobrang daming. Lola ko, ang tawag ko sa kanya, Ma. Yan, siya yung nagpalaki sa akin after mamatay yung mom ko. And yan, lagi sila, kapag hindi busy, lumalabas kami ni Ma. Kapag pagupitan ko siya or yan, bagong haircut siya dyan. Tapos lumabas kami, kumain kami. Yan, kasama si Night. Ayan, lilim! Diyan ako nag-decide magpakalbo. Kasi, yung nag-look test kasi kami. Una, nag-story ko, and then look test. Yung nag-look test kami, tinry ni PV yung prosthetic na, na bald cap. Kaya lang, hindi ako na-convince. Kasi, first off, bald cap siya. So, dito, stiff ka. Kasi meron din dyan prosthetic. Dahil tinatago yung hair mo.
So, hindi siya makakakilos. As in, ganyan lang siya. Kasi kapag gumanon siya, malulukot yung prosthetic. So, nag-decide ako na pakalbo na lang ako. Para wala na akong isipin. Kasi nalilimitahan yung acting mo, yung galaw mo. So, mas gusto ko na lang magpakalbo. Like yan, yung ginawa ko na yan. Kung prosthetic yan, kitang-kita niya dito yung lukot niyan. So, yun. So, una, hindi ako pinayagan. And then, nilaban ko siya. Kasi, syempre, as a manager, syempre, sabi niya, hindi, baka mawalan ka ng work, ganyan. Kasi yung mga show, kailangan may hair, ganyan. So, sabi ko, parang nag-commit ako na, if ever may work, hanap ako ng paraan. May wig naman, kasi 2024 naman na ngayon. Uso naman na ngayon nag-wig, diba? Na hindi halata, mga lace front na wigs. Yun yung ginagawa ko. Yun, nag-commit talaga ako 100%. Na if ever may pumasok na show, yun yung gagawin ko. Magkukumit ako, mag-ano ko ng wig, ganyan. Kaya, at saka, feeling ko din naman, swak na magpakalbo ka para mas maramdaman yung character niya. Ang message ko sa'yo, sa babying ako, yung version ko, I think super proud ako sa'yo kasi sa dami mong pinagdaanan, like, yung childhood mo hindi ganun kaganda. Naging butter child ka. Kung sino-sino nag-alaga sa'yo, kasi kung sino yung palipat-lipat ka ng bahay. Puro temporary lahat. Temporary friends, temporary na house, temporary classmates, everything. Temporary lahat. Kasi palipat-lipat ka. But still, hindi ka napunta dun sa world na magre-rebelde ako. Sisirain ko yung buhay ko para malaman nila na sirang-sira yung ganito yung pinagdaanan ko. No, mas pinili mo na ipakita sa kanila na kahit ganito yung pinagdaanan ko, kahit ganito kadilim yung childhood ko, ipapakita ko sa inyo kung ano ako lumaki. Nakayanan mo lahat, na naging strong ka, na kahit wala kang masyadong kinakapitan na nanay o parents, kasi nga yung dad mo nasa ibang bansa, ikaw lang mag-isa umarap doon sa lahat ng pinagdaanan mo, pero nakayanan mo lahat yon at naging mabuti kang tao. Sobrang proud ako sa'yo kasi naging maayos ka na tao, mabuti kang tao. Kaya, good job. So yun, wow, baka before maiyak ako, bago ako maiyak, ayan, tapusin na natin ito. Siguro naman nakwento ko na po lahat. Kahit papano po nakilala niyo ako sa maiksing kwentuhan natin na yan, sa mga pictures na naipon, na throwback natin. So, sana nakilala niyo ako unti, kahit papano, and maraming salamat dahil nandiyan kayo, sinamahan niyo ako makipagkwentuhan. And see you sa next episode. Sana magkita-kita ulit tayo. And don't forget to like and share and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ipopost ko.